Alas 4 nga pala ngayon ng hapon at may hibas na naman at naisipan nga namin ng kapatid kong si Johan na manghibasan at manguha ng kinason at gawa ng medyo matagal na rin na hindi kami nakapag-ulam ng kinason. Abay nakakamiss din naman ang lasa. Hindi nga pala kami tumugpa o dumagat kasama sila mama at gawa ng lagi Ay nako, bulol na naman. Sa tinagal-tagal ko na nag-voice over ay lagi pa rin ako nabubulol. At parang medyo lumalala pa nga lalo at gawa ng kahit ako'y makipag-usap lang sa tao ay talaga ako'y nabubulol na. Pero nung ako'y nagtatrabaho, naku, kulang ang 12 hours sa pakikipagdaldalan. At hindi pati ako nabubulol nun at talagang with action pa kada kwento. So yun na nga, mabalik tayo. Hindi nga pala kami tumugpa o dumagat kasama sila mama kasi nga tuwing hapon ay talagang sumasama na ang panahon. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan na kapag ganitong buwan na talaga ay laging habagat na din sa amin at sa kabihira na talaga kami makapaghanap buhay sa dagat. Palaging malabo ang tubig at gawa ng laging maalon ay. At ang mga balatan nga ay unti-unti na yung mawawala kasi nga ay gawa ng alon, mga namamatay baga sila. Excited nga pala ako manghibasan at gawa ng first time kong magagamit itong pinadala sa aking aqua shoes. Marami pong salamat sa nagpadala. Tatlo nga pala ito at yung dalawa ay binigay ko nung kay mama at saka dun sa kapatid ko. Nakakatuwa siyang gamitin at gawa ng kahit magrambangan ka sa paghakbang ay okay lang at gawa ng hindi ka masusugatan ng bato. First time ko nga palang gumamit ng ganito sa panghihibasan kasi din sa amin, ang ginagamit namin sa panghihibasan ay Doralite. Pang malakasan pati talaga ang Doralite at ang tagal pati mapudpud nun, kailangan mo munang butasin yon para mabilhan ka ng bago. Pero naisipan na nga rin pala namin ni mama na gumamit ng mga sapatos, yung mga pinaglumaan baga, kaysa na maitapon na nga lang nila ay hinihingi na lang namin at ginagamit din sa panghihibasan. Pero hindi nga rin talaga natagal at madali lang din masira. Nga pala ang panguhain namin ng kapatid ko na pang-ulam ay samut-saring suso o yung kinason. Kinason kasi ang tawag din sa amin, sa suso. Pero ang gusto ko nga din sa mga kinason ay ari nga turong-turong kung tawagin din sa amin at masarap itong gataan. Manamis-namis bagay yung lasa niya. Lalo na kapag alagyan mo ng asim na kalamyas o di kaya naman ay sampalok. Nakakita nga rin pala ko dito ng balatan na kung tawagin din sa amin ay hangin ng bato. Napakadalang na nga pala ng ganito ngayon sa hibasanan kasi nga ay gawa ng bagyo. At pati nga itong mga tuyom ay talagang putol-putol din yung kanilang mga tinik at wala ng mga dulo. Ayo, pwede mo na siyang hawakan na hindi ka natitinik. Napakarami nga palang tuyom din sa amin kaso nga lang ay puro maliliit na at gawa na pagpilian na namin yan. At dahil nga medyo matagal na rin kaming hindi nakapanghibasan at nakakain na rin tuyom kaya na may kukuha nga ako ng isa kahit medyo maliit yan. Okay na rin naman yan basta malasahan ko laang. Sa lahat nga pala ng mga kinikilaw namin ay talagang ito ang gusto ko at gawa ng dito ay hindi mo nakakailanganin pa ng suka, hindi nga tulad ng ibang kinilaw na kailangan pa ay may suka. Ay basta may dala kalaang pangawit, sirok at saka bahaw ay swabe na. Pero yung ibang nagkikilaw nga nito ay nilalagyan pa nila ng suka. Pero para sa akin mas masarap kapag walang suka at mas nalalasahan mo yung sea urchins. At saka hindi naman ito malansa kahit hindi mo nalagyan ng suka. Pero depende pa rin naman yun sa panlasa mo. Sumama nga pala itong kapatid ko sa panghihibasan kasi nga ay gusto niya manguha ng bangkalan. Kasi nga kapag ganitong laging malakas ang dagat ay mga nakalabas yung bangkalan kasi nga nakakalkal sila ng alon. At nung nakaraang taon nga ay talaga napakarami nakuha namin bangkalan dito. Sabi pa nga sa amin ng iba, aba hindi ata kayo nauumay sa bangkalan ah. Nauumay din naman, kaya nga lang ay talaga nakakaaliwbag ang manguha ng bangkalan. Pero karamihan pa rin sa mga bangkalan ay talaga nakalubog pa rin sila sa buhangin. Kaya naman ay yung kapatid ko nga ay nahihirapan siya maghanap. Pero para nga sa akin ay nakalubog man sila sa buhangin o hindi ay nakakaaliw pa rin talaga silang panguhain. Kapag nga pala kami nanghihibasan ay kung ano mga daanan namin sa hibasan ay nakuha namin basta pwedeng ulamin. At nakakita nga rin pala ako dito ng barong kung tawagin din sa amin. At dahil nga maliit pa ito, hindi ko muna siya kukunin at lalagyan ko muna siya ng palatandaan para madali ko siyang mahahanap din sa hibasanan. Hindi nga pala yan mawawala dyan kasi halos ako lang naman na nangihibasan din sa amin. Pero minsan kapag trip ng kapitbahay namin manghibasan, nangihibasan din sila pero napakabihira nun. Tapos nakakita nga ulit yung kapatid ko ng isa pa. Ayan, lalagyan ko rin siya ng palatandaan. Bukod kasi sa maliit pa sila ay maganda kapag makakuha ka niyan ay marami para pwede mo siyang adobohin. Noong mga nakaraan ko nga palang panghihibasan ay 5 yung nakita kong gayan at nilagyan ko nga ng palatandaan. Kaso nga lang pagbalik ko abay wala na. Baka ako inaunahan na. Madalang kasi ang ganyang klase ng shell din sa amin at ang mas marami nga din ay puro mga kinason tulad na nga lang na rin mga sikad-sikad, turong-turong, taktakin at saka bangkalan. Hindi kasi nila trip panguhain ng bangkalan at gawa ng yanong kunat nga naman. Ang maganda nga lang talaga luto sa bangkalan ay talagang atadtarin mo siya ng pino tapos aadobuhin mo kaya ay agataan o di kaya ay basta atadtarin mo siya ng pino hindi nga tulad ng kapag alaga mo laang o di kaya naman ay asabawan ay naku yan pakakunat noon kahit siguro ilang oras ilaga yun ay yanong kunat pa rin. Pero kapag nga lagi malakas ang alon na talagang hindi kami makapangisda, ay ganun man din lagi ang ulam namin. Kahit araw-araw pa, walang kunat-kunat sa amin. Nga pala para sa mga nagtatanong kung paano ko daw baga rin nakikita ang bangkalan din sa buhanginan. Ayan, ganyan po sila ang itsura. Ano daw? Ganyan po ang itsura nila kapag nakabalay sila sa buhangin. Nakanganga po sila, kaya madali silang makikita. Pero minsan naman, ay nakalabas din naman sila sa buhangin. Ang maganda nga pala sa pangunguha ng bangkalan, ay ako, uy sana all.
Hindi, mas maganda manguha ng bangkalan kapag ganito lang kababaw ang tubig. Kaysa doon sa hibas na hibas as in walang tubig, mahirapan kang hanapin yun kasi ang mga nakatiklop sila. Hindi tulad kapag ganitong may tubig na kaunti, ay mga nakabuka sila, madali mo sila makikita sa buhangin. Pero kapag nga sobrang lalim din ng tubig, ay hindi rin naman maganda at gawa ng hindi mo masyado makikita yun, lalo pat makiraw. O yung malakas baga ang hangin, di ba naguri-guri yung tubig. So bali kinabukasan nga ito na nga pala yung mga nahuli namin. At ayan, natuhugugin ko nga pala din muna sa sirok para matanggal yung mga lumot-lumot. Yan nga pala yung magdamag namin ibinabad sa tubig o yung tinabagbaga para matanggal yung mga buhangin. Kukunti nga lang pala yung mga nakuha namin kinason kasi nga ay mas pinanguha namin na yung bangkalan. Marami-rami rin yung nakuha namin bangkalan. Hindi ko nga lang masyado na video na yung iba at gawa na nag-live nga ako noon. Marami kasing pala desisyon na gusto ay mag-live ako habang ako ay nanguha ng bangkalan. Ay hala ay pagbigi. Mas marami pa nga sana dito makukuha namin bangkalan kaya lang ay umuwi na nga agad kami kasi nga itaib na. E binubukod nga pala namin yung bangkalan kasi nga hindi mo na namin lulutuin at dadagdagan pa namin. Kakaunti pala ang kasiyaan kapag naipon-ipon at nakuha yung laman. Ari nga muna mga kinason ang lulutuin ko at uulamin namin. Kukunti nga lang din pala yung mga nakuha namin kinason at ang karamihan lang sa mga nakuha namin kinason ay mga sikad-sikad. Pero maraming ang kinason ang makukuha din sa amin basta seryosohin mo lang ang pangunguha. Uy, sana all sineryoso. So, bali ito nga lang pala yung mga turong-turong na nakuha namin at akaunti pero okay na rin naman yan. Abay, isang ulaman na yan at hindi mo naabilhin. So bali at tanggalan ko nga pala muna ng puwitan aring turong-turong o apitiwan. Iri nga lang pala ang talaga ang nakakatamad baga din sa turong-turong. At yan ang hasol nga kapag magaluto ka na rin at gawa na nga isa-isahin mo pa yung pitiwan. Ito nga pala isang klase ng suso dito ay pinitiwan ko na rin. Hindi ko nga lang pala talaga alam kung anong tawag dyan. Pero alam giginakain din naman talaga yan. Pa-comment naman po mga katabo di ko ano bagang tawag nyo dito. Kasi kapag ako'y nanghihibasan, basta lang po inakain na inakuha ko. Tapos nakita nga rin pala ko ng isang pirasong ganito. Ayan, tumpok-tumpok ang tawag namin dyan kasi ngayon ay kapag nakikita sa hibasanan ay tumpok-tumpok baga sila, groupings lagi. Kaya nga lang ay nung nakita ko ito sa hibasanan ay isang piraso lang siya. Tapos sa ilang piraso nga lang din pala nakuha namin ganari. Taktakin nga pala ang tawag namin dito. Marami nga pala yan din sa amin kaya lang doon sa parte na pinanguhaan namin ay madalang sila doon. May mga kanya-kanya kasi silang lugar. Kumbaga din sa hibasanan ay may parte kung saan sila mas marami. Matapos ko nga palang pitiwan ay hinugugan ko na ulit para matanggal yung mga dumi. At ang luto nga pala na gagawin ko dito ay ginataan. At gawa ng sa mga kinaso naman talaga ay mas masarap na luto ay kapag may gata. Tapos aasiman ko nga pala siya ng kalamyas. Kaya naman ngayon pupunta nga ako din sa kaingin at mangunguha ng kalamyas. Tapos may nakita nga ako din sa gilid ng pilapil na talimaras at hinuli ko na nga. At maigi rin yan idagdag doon sa aking alutuin. Taib nga na naman pala ngayon at maganda nga kapag ganyan taib ay talaga naglalabasan ng mga talimaras din sa gilid ng pilapil at kadalasan nga sa kanila ay mga naghapon sila sa mga pipisik o di kaya naman sa ugat ng bakawan. Ng mga bata pa kami ay kami nakasakay sa balsa tapos sinisilo namin yan. Ang sarap talagang balikan ng mga kabataan ng 90s at gawa ng simpleng bagay lang ay masaya na sila. Hindi nga tulad ngayon at gawa ng kahit nasa kanila ng lahat ay naku hindi pa makakontento at naghahanap pa ng iba. Hay iya parang iba na naman yun. So yun na nga at umuwi na nga pala kami ni Abong bago pa kung saan pa mapunta ang usapan. Ganyan nga pala lagi ang ganap din sa bahay kapag high tide at pahirapan nga kami laging lumusong diyan at gawa ng yan lalim. Minsan pa nga yan ay hanggang bayawang at kinakailangan pa namin magbangka para makabili sa tindahan. Pero masaya naman kapag ganyang high tide ay di laging swimming. Ay tingnan ko lang kung hindi pa matuloy ang mga planong swimming niyan ay yung tubig na mismo ang nalapit sa iyo. At habang abala nga ako sa pagluluto, ari namang kapatid ko ay magsasahig nga ng kubo ko. Matagal na nga pala itong video na ito at nakatambak lang din sa aking gallery. Ako ay natamad pang mag voice over. At ito nga palang vlog na ito ay matagal na rin. Kumbaga nakaimbak nga lang talaga din sa aking cellphone. Kapag nga pala high tide ay ganeri nga pala kalalim malulusukin ko para makapunta ako sa kubo. At yan nga ay medyo mababaw pa yan kasi humihibas na. Malabo nga pala ang tubig din sa ilog kasi nga ay humihibas na. Baka kasi sabihin na naman ng iba dyan kadiri. Alabo naman ng tubig dyan. Hey, parang nang-aaway ka na naman. Hindi mga nag-comment kasi na gayon. Hindi, normal naman po talaga sa ilog yun. Kapag humihibas ay lumalabo. Ay kapag nag-high tide naman ay talaga napakalinaw kahit imudmud pa kita din eh. At bago pa nga ako mapaaway na naman ay mabalik na nga tayo din sa aking inaluto. Hiniwa ko pa nga pala ibang kalamyas para mas mabilis umasim. Pero kahit hindi naman nahiwain at gawa na kapag nakuluan naman yan ay nadudurog din yan. Trip ko lang ang bagang hiwain. Isama ko na nga rin pala itong katang na nahuli ng kapatid ko at saka nga itong nahuli kong talimaras. Nga pala salamat kay Mark Darren Singson at kay Marvin Parale sa pag-join nyo sa YouTube channel ko as Certified Katabudi. Thank you po sa inyong dalawa. Pasensya na po kung hindi ko agad kayo napansin kasi bihira ako magkalkal sa YouTube. Pero salamat po sa pag-join yung dalawa. So yun na nga at luto na ang ating ginataang kinason na may katang at may talimaras. O diba pagkahaba ng title. So yun lang, bye-bye!